Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang teorya sa maaaring iba pang ang miyembro ng Buccaneer Race at ang sinasabi ngang ang first Joy Boy nga daw ay galing sa Buccaneer Race, kung saan unang ang na-mention si Joy Boy sa Poneglyphs na binasa ni Nico Robin habang nasa Sea Forest. May ilan ngang lumalabas ngayon na teorya na siya nga daw ay galing sa Buccaneer Race. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Buccaneer Race ay nearly extinct special race ng humanoids. Mas malaki ito compare nga sa average human, pero mas maliit sila compare nga sa mga giants. Nearly identical din sila sa humans na parang sila ay large size on average. Hindi sila madaling madistinguish kapag wala ngang blood test kasi nga mukha lang silang malaking humans. May ilan ngang nagsasabi na ang mga Buccaneer ay may dugo nga din ng mga giants. Parang ang nangyari sa kanila ay mixed race. Pero hindi pa nga rin malinaw whether a child between a Buccaneer at ang human ay kinukonsidered bilang half Buccaneer or hindi. Parang si Bartholomew Kuma na ni-referred bilang Buccaneer kahit na ang kanyang nanay ay galing sa ibang race. Sinasabi na ang Buccaneer ay nakapag-commit nga ng great crime laban nga sa mundo in the past, due to which they forced na magtago mula sa world government para umiwas nga sa persecution. Dahil kapag sila ay natagpuan, ang mga Buccaneer at kabilang ang kanilang pamilya ay sapilitang magiging slavery ng world novels. Habang pagdating naman sa case nga ni Jewelry Bunny na regarded sa atin bilang human, unknown pa rin kung siya nga ba ay biologically part nga din ng Buccaneer mula nga sa father side. Though ayon nga kay J. Garcia Saturn, ang race na ito ay completely extinct with Kuma bilang last member nga nito. So speaking of Buccaneer Race, sinasabing ang first Joy Boy nga daw ay galing sa Buccaneer Race. So speaking of Buccaneer Race, sinasabing ang first Joy Boy nga daw ay galing sa Buccaneer Race. Ito ay based nga sa kalalabas lang na chapter, which is ang chapter 1095 ng One Piece, na kung saan bukod nga sa naganap na pagpapakita nga ng kapangyarihan ni Saturn, dito din makikita ang flashback nga na nangyari sa God Valley at flashback nga sa story ni Bartholomew Kuma. Dahil dito, may mga naglabasan nga na namang teorya at kabilang nga dito ang sinasabing ang first Joy Boy nga daw ay galing sa Buccaneer Race. Dahil ayon sa teorya na ito, kung babalikan natin ang chapter 1095 kung saan binanggit nga ng ama ni Kuma ang about nga sa Legend of Nika, na kung saan na-pass down nga sa Buccaneer folklore for generation. At nagko-conflict nga ito sa kung ano nga ang pinag-uusapan ng Gorosei. Makikita ito sa chapter 1037 kung saan ayon doon sa isang Gorosei na ang name of the fruit ay nabura na mula sa history at ito ay isa na lamang legend para sa kanila. Pero sa kabila nga nito, ang Legend of Nika ay commonly told story para sa Buccaneer Race. This would make sense kung si Joy Boy himself ay isang Buccaneer or kabilang nga sa Buccaneer Race. So ang kanyang descendant or ang kanyang mga alay would be passed down ang kanyang story through generations. Pero syempre, hindi pa rin sapat yan para sabihin natin na si Joy Boy ay galing talaga sa Buccaneer Race. Pero ito nga ang ikalawang rason o maaaring makakapagpatunay na talagang siya ay galing dito. At ito ay ang giant straw hat sa chamber nga ni Imo. So para maintindihan natin kung gaano nga talaga kalaki ang giant straw hat na ito, kailangan natin malaman kung gaano nga ba kalaki si Imo. Unfortunately, sa kasalukuyan, we still don't have any panels na may katabi nga itong si Imo. Pero meron nga si Imo ay nakatabi sa maraming sword.
kung saan papansinin nga ito, ipinapakita nga dito na fairly close nga si Imo sa espada. So gamit ito as a reference para makita ang general size ni Imo, dahil dito makikita na rin na siya ay normal in size, if anything maybe a little smaller than others. So ang nakakaintriga nga dito guys ay ang straw hat na masyadong malaki para sa normal size person, pero at the same time ito rin ay maliit para sa giant. So maaari nating i-assume na si Joyboy was large guy tulad nga ni Whitebeard. Pero dahil sa lumalabas na chapter nga na 1095 na sinasabing ang race na Buccaneer ay malaki kaysa sa human at maliit compare sa giant. Dahil nga dito, masasabi natin na ang malaking straw hat na nasa chamber ni Imo ay perfectly fit nga sa Buccaneer race. And lastly guys, no, sinasabi nga rin na ang Buccaneer race ay nakakommit nga ng crime against nga sa world. Isang malaking crime na enough na para i-condemn their whole race to death. At maaaring ang crime na ito ay kagagawan nga ni Joyboy na kabilang sa Buccaneer race. Si Joyboy na kabilang sa kanilang race ay severely nga nakagawa ng enough crime sa world to be punished so harshly. So yan nga guys ang sinasabi nga sa teorya na yan. Bukod nga dyan guys, may isa pang teorya ang lumalabas at tungkol pa rin ito sa Buccaneer race. At ito nga ay ang iba pang mga member nga ng Buccaneer. Bukod nga kay Kuma at sa ama nito, as a revealed nga sa One Piece chapter 1095, ang special race Kuma comes from is the tribe of Buccaneer, ethnicity na nagtataglay nga daw ng blood of the giants. Dahil dito sila ay extremely large and physically strong. Tulad ng sinabi ko kanina, ang Buccaneer ay mas malaki nga sa human at mas maliit nga kaysa giants. A testament to this, in his adult incarnation, si Kuma ay 689 cm high. Ibig sabihin dahil dito, maaaring si Edward Newgate o mas kilala bilang Whitebeard na strongest man at isa nga sa 4 emperors ay maaari ding member ng Buccaneer race. Dahil kung papansinin, si Whitebeard ay malaki din at mighty man. Dagdag pa dyan, noong kabataan niya, ang appearance niya ay parang katulad din kay Kuma at the same age. Bukod nga kay Whitebeard, sinasabi rin na si Charlotte Linlin o mas kilala bilang Big Mom ay maaaring kabilang din sa Buccaneer. Since childhood, si Big Mom ay kinukonsidered a freak of nature for her superhuman strength and toughness. Pati ang ibang anak ni Charlotte Linlin, kabilang na dito sina Katakuri, Daifuku at Oven are extremely large people. Still, ang parents ni Big Mom look like ordinary human, kung saan seemingly refute her being an offspring of the Buccaneers. Dagdag pa nga dyan, based na rin sa knowledge ni Saturn kung saan pretty reliable, ang Buccaneer ay exterminated with Kuma na ang only survivor. Granted na ang world government ay naniniwala na ang Lunarian ay pinatay except for Alper, ang lone survivor ng godly race. Pero ang hindi nila alam, after nga ng escaping from the imprisonment, the latter became king, ang strongest subordinate ni Kaido. Ang world government ay hindi aware dito at sinabi rin that they would offer 100 million berries just for mere information concerning sa kung nasaan din ang Lunarian survivor. So yan nga guys ang ilan lamang sa mga teoryang naglabasan matapos ngang lumabas ang chapter 1095. Pero hindi lang yan guys dahil marami pa. Tulad na lamang ng pagiging immortal ni Saturn, ang ina nga ni Bonnie ay si Genie at ang ama nga ni Shanks ay si Figureland Garling. Pero kung kayo ang tatanungin guys, no, meron pa ba kayong ibang nakikitang teorya about nga sa chapter 1095? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!